mga may back. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Isang magandang araw sa'yo, Kabisyo. Nakakaloka. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner! Hi, partner! Kumusta ka naman ngayong araw na ito? Ito na nga. May pasabog pala bigla-bigla. Laging may kwento. Anong ganap? Anong na latest sa'yo? Ito na nga ang latest, chika. Gusto niyo po bang malaman? Spluk mo na kasi. Interesado po ba kayo kung Ay, naku. sinong bagong kineme nung kakilala kong, naku, ang hilig-hilig kumeme. Hindi na tumitigil. Ang tanda-tanda na keme pa ng keme. Nakita ko rin nga yun kagabi. Diba? Iba na naman yung kasama. Kaya nga, sabi ko, ano ba naman to? Hindi na natuto. Ay, paglabas nga nung isa, iika-ika na. Ayun na nga. Oh, yan na nga bang sinasabi ko. Sabi ko, hanggang kailan mo gagawin yan? 52 ka na. Ano ba tong usapan na to, partner? Tayo yung mga chismosang kapitbahay. Saan ba to patungo? Ewan ko lang, no? Talagang, kahit nasabihin natin na huwag tayong chumismis, talagang, sadyang, una, ang chismis, lumalapit din talaga. Ang chismis ay everywhere. Tapos talagang, sadyang, ewan ko ba, yung mga tao, parang natutuwa din tayo kapag may nalalaman tayo tungkol sa iba. Pero ako, partner, no? Kapag feeling ko kasi kapag ikaw ay naging biktima na ng isang bagay, mas magiging mas magiging maingat at maunawain ka na sa mga bagay-bagay. So for example, ako kunyari na nabiktima na ng chismis, fake news, mga maling balita, ganyan. Kapag ka nakakarinig ako ng balita tungkol sa isang tao, talagang importantatious, partner. Lalo kung kakilala ko, bine-verify ko talaga yung information. Oo, marami akong time. Alam mo ba? Oo. Ganitetsyo ay nakarating sa akin. Oh, mo, galing ka daw dun kahapon? Oo, di totoo. May chismis palang dala din. Hindi, totoo. Iko-confront ko talaga yung tao. Oh. Sasabihin ko talaga sa kanya, lalo kung halimbawa, may effect na hindi maganda sa kanya, kakausapin ko talaga siya. At sasabihin ko talaga sa kanya na, uy, may ganito may katotohanan ba yan? Ganon. Kumbaga parang, kapag kasi nandyan ka na sa sitwasyon na yan, mas nagiging sensitive ka. And I think that's also the reason why nangyayari sa atin ng mga bagay-bagay. So for example, nagkaroon ng sakit ang isang family member. Ngayon, sa susunod na merong magkasakit sa kakilala mo, mas naiintindihan mo siya. Hindi mo maiisip, ang drama naman neto. Or parang pagkakaroon ng anak, tas bakit yung mga anak lagi sinasama? 'Di ba? Hindi ba't kapag ka naging magulang ka na, magigets mo na hindi mo siya basta-basta iiwan. Correct. Hindi mo iiwan sa hindi mo masyadong kakilala. Or dahil sandali lang naman at pwede naman yung mga kids, ba't naman hindi mo isasama? Sandali lang naman sila bata. Nakakaintindi ka na. Correct. Nagiging mas sensitive ka sa mga bagay-bagay. Kaya ako, partner, kapag halimbawa may mga news, mga balibalita, hindi ako basta-bastang yung maniwala dyan. Totoo. Oo, kasi parang maganda yun, laging may two sides of the story eh. Laging may isang side na hindi ang kwento na nailahad dyan ay isang parte lang ng buong kwento. Tama. So hindi mo dapat parang i-assume na yun na yung buong kwento, 'di ba? Hindi kasi laging hindi, parang katulad ng mag-post sa social media tungkol sa babalik na naman po tayo sa outing. Yan. Tungkol sa outing. Hindi
mo alam yung buong kwento dyan. Kinainggit mo na, namatay ka na sa inggit. Nilasong ka na ng inggit. Ang dami mo nang hindi magandang sinabi sa nakita mo sa picture. Correct, di ba? Pero sa totoo lang, hindi mo alam yung kwento doon. Una, libre lang yun. O di naman kaya yung sinasabi nating points sa credit card. O di naman kaya sabit lang siya. O di naman kaya ang dami niyang swinipe. Marami siyang problema pag uwi kasi hindi niya alam kung paano niya babayaran. Mga ganun. Pero nakita mo lang yung nilamong ka lang ng inggit na nakabikini siya. Alam mo yun? Na hindi ka naman inaano. Kaya nananahimik yung picture. Sa true. Diba ang ganda-ganda nga ng shot pero yun ang tingin mo, ang pangit. Correct, ang pangit niya. Kapal ng mukha niya, ganyan. Alam ko naman wala siyang pera pero kung makapag-Boracay, wagas. Diba? May ganun ka. Kasi nga, wala ka dun sa, hindi mo alam yung kwento at hindi mo alam yung buong sitwasyon. So wala lang, isang pagpapaalala lang na pag may narinig ka, pag may nabalitaan ka, wag yung parang ang samahan ng tingin mo dun sa taong yon, 'di ba? Hindi mo naman alam yung pagsubok na dinadaanan, hindi mo naman alam yung buong kwento, 'di ba? So, at mas naiintindihan ito ng mga taong dinaanan na ito. Parang 'di ba? Ang luma-luma na ng kasabihan pero totoo. Pag naging magulang ka, maiintindihan mo rin ako. Ganyan, 'di ba? At totoo 'yun. At totoo naman pala. Correct, nung una hindi natin 'di ba, binawalang bahala natin yung mga sabi-sabing 'yon na not until maging parents ka mismo. 'Di ba, maging parent ka, maiintindihan mo, ay tama pala yung sinasabi ng nanay ko sa akin dati o ng tatay ko sa akin dati. Tayo mga tao, no, mahilig talaga tayo sa sa mga juicy stories. We love sensationalizing stories. Gusto natin yan. Uy, may binahay pala na ganito. Bakit 3 ang condo unit? Diba? Mga ganon. Gusto natin yung mga ganyan. Yung paano natin dinideliver, paano natin tinitweak yung mga words. Lahat yung nagdadagdag ng fire dun sa kwento at gustong-gusto natin yon. Ang mali lamang dun, nababago na kasi yung totoong nangyari. Correct, kapag nasa-sensationalize, kapag nasasalin. Alam mo, example namin dyan ni partner, may sinabi ako, iba yung nakarating. Alam mo yung, eto magkaharap po kami. 19 years na po kami partner. Minsan may sinasabi ako, yung absorption niya, doon sa sinabi ko, iba. Kaya yung reaction sabi ko, ano? Ito yung sinabi ko, ano narinig mo? See? And ito dalawang taong magkaharap araw-araw at magkatabi, 'di ba? Na laging nag-uusap. Ganon. So ganon yung saling kwento. Correct. Kaya yung yung laro na na pass the message. 'Di ba laging hindi nakukuha? Perfect example 'yon na talagang mali ang nakakarating na mensahe mula sa source. Tama. Bibihirang mangyari yung perfect yung nakuhang mensahe. Pag perfect yung nakuhang mensahe, pag pass the message mabait yun. Hindi, partner, nandaya yun. Diba? Malamang. Bihira talaga yung makakarating ng maayos. Kasi mas gusto natin, binabago natin yung balita. Na feeling natin mas exciting pakinggan. Diba, kunyari sa mga buhay ng artista, nag-video okay lang naman sila pero ang dating sa atin, ibang-iba na. Diba, parang tapos babalikan pa yung mga dating post. Kaya pala ganun. Nag-umpisa sa ganito. Diba, nagiging researcher nang wala sa oras. Totoo. Ito din, isang magandang halimbawa, partner, na alala mo, nakwento ko na rin dati. Kumain ako sa isang fast food. Tapos, nagkataon, merong isang OJT doon na kumakain din mag-isa. So, syempre, dahil magkakilala, nagtatrabaho sa isang office. At saka ikaw yata head nun Oo, ikaw head ng mga OJT. At yun, isa sa mga interns natin. So, syempre, alangan namang humiwalay pa ako ng upuan. Oo nga. Sabi niya, sir, kain ka. Di ako naman umupo ako. Ngayon, may pumasok na isa pang empleyado. Nadatnan kami kumakain ng magkasabay. Ang kwento, ayun na. uy, si Chuper, may dinidate na OJT. Yan, diba? Dinidate agad. Di mo nga, wala ka nga doon nung nangyari yung pag-upo ni partner doon. So, hindi mo alam yung series ng kwento. Papaano nag-build up yung sitwasyon. Papaano nangyari ang lahat, pero nabuo na yung kwento sa isip mo at kinuwento mo pa sa iba na iba ang storya. Tama. Tapos, ganun tayo. may kasama pang tono. So, dun sa tono, parang depende. Depende sa tono yan eh. So, kung, alam mo ba? Malakas na medyo pabulong, di ba? Totoo. Diba? Medyo nakakadagdag ng sensationalism yun eh. Mga ganon. Tono pa lang. Oo, malakas pero medyo pabulong. Ganon yung ganun yung datingan. Nag-iiba na talaga. Nagsasalin na. Totoo yun. So maging maingat lang po tayo kasi hindi po talaga lahat ng balita ay totoo. Correct. Yun talaga yun eh. Siguro, kahit sabihin may video, kahit sabihin may picture, iba kasi yung tunay na nangyari. Pwedeng totoo yung isang aspeto,
Pero Kasi malamang may syempre, dagdag yun. Oo, kasi syempre may ano naman yun. May, kumbaga parang hindi naman magkakaroon ng ganong klaseng kwento kung wala namang pinanggalingan. So, ibig sabihin, merong katotohanan ang isang part of it. Diba? Pero hindi mo maalam yung buong kwento. Kaya ingat ka lang din. Diba? Totoo. Meron kang naging example na binalita mo, partner, no? Ano ba alin yun? to? Scandal ba to? Hindi. Ito naman. Huwag mo nang panoodin yun. Ulit-ulit mo pang pinapanood. Kainis to. Hindi nanggaling naman kasi sa'yo yun. Hindi sa akin yun paano galing. kasi pasa ka ng pasa? Sa iba Siyempre ako no yun. choice. Iba yung pinasa ko sa'yo. Hindi scandal. Ay, iba. Link yung akin na iba. Charot. Iba yung parang na yung may babae na, ano ba yun? Yung nag-ahatid araw-araw, iba-iba? Hindi. Iba pa yun. Tinan mo, iba dami pa nating yun. alam. Ang dami nating alam ng mga chismis. Tayong nangangarap ko sa chismis. Tayong pasimuno. Oo. Diba? Hindi parang may iba tayo agad na idea depending on just what we see. So kunyari may nakita tayo na babae na gulo-gulo ang buhok. Diba? So, meron na tayo iba't ibang perspektibo. Ba't nagulo-gulo yung buhok niyan? May sumabunot sa kanya, letter A. Diba? Baboy talaga sa sarili. Correct. Ganon. Diba? Sa laula sa sarili. O di naman kaya, nakaladkad ng LC ng electric fan. ng pison. Nakaladkad ng LC ng electric fan. Naalala ko tuloy nag-trending na picture na electric fan. Ewan ko nakita mo yung partner, yung electric fan sa simbahan. Ewan ko partner di ba, pag nagsisimba tayo, minsan may mga malalaking electric fan, kaya di ba? kala ko nga galing sa helicopter yun. Diba? Sabi ko, ano siguro to? Labi ng helicopter Kaya na nasira. nga totoo. So, merong mga helicopter na, merong mga helicopter. Yung mga electric fan na ganun. Lalaki niya. Ewan ko, partner, kung dahil sa lumaki tayo sa Final Destination ng mga pelikula. Mga bata tayo hanggang lumalaki tayo yung Final Destination. Pero kapag gusto ko sa ilalim nun kasi yun yung pinaka ma-press kong parte ng simbahan, honestly. Yung may nasa ilalim. Mahangin kasi. Oo, nasa ilalim ng malaking electric fan na yun sa ceiling. Pero sa totoo lang, ang dami ko na-imagine sa kanya kapag nandun ako sa ilalim. Yung mga what if may naglambiting bata dito? Hindi totoo. Yung mga possibilities. Yung mga possibilities talaga. Tapos anyway, maisingit ko lang, diba? Dahil salasalubit naman tayo magkwento talaga. Yung nakita kong nag-trending na photo ng isang ganyan din sa simbahan. Parang ang caption nung nag-post is, gusto ko lang namang magsimba. Diba? Pero bakit kailangan may blade? Kasi yung mismong ng electric fan, diba, malalaki siya. Yung dulo niya may blade, yung tusok-tusok. So ikaw na, parang nakaka-nervous, diba? Parang the design is very diba? The design is very The design is very Final Destination. Correct. The design is very Final Destination. Ganun. Na naisip mo, what if nagtalsikan sa mukha ko yung mga blade na nandun? Yung pag nahulog, parang ilan kami mapupugutan. Gusto mo lang naman magsimba. So alam mo yun, parang, para idikit lang yung kwentong yan, ganun po tayo mag-isip. Laging may dagdag. Lagi pong may dagdag, lagi pong may kasamang imahinasyon, lagi may kasamang opinion, laging may ganun. Kaya, babalik tayo dun sa chismis. Kung ganun nga tayo mag-isip sa LC ng electric pan ng simbahan. What more yung naiisip natin tungkol sa mga nababasa nating post, nakikita nating mga caption, yung mga nababalitaan nating mga chismis, 'di ba? Correct. Mas lalo talaga iba yung dating nun sa atin. Dalawang bagay doon sa magbibigay ng balita, dapat maging maingat tayo, 'di ba? Sa magdadala ng mensahe, dapat maging maingat tayo. Make sure totoo 'yan. Walang halong dagdag, walang dagdag bawas. Kasi pag naiba, kawawa yung taong ikinikwento mo. Kawawa naman. Yung pangalawang side, ikaw naman bilang recipient ng message, 'di ba? Ikaw na nakikinig ng kwento, maging maingat ka rin. Ano bang maidudulot na maganda nito sa iyo? Correct. 'Di ba? Kung walang magandang dulot sa iyo ang mensaheng ito, wag mo nang pakinggan, wag mo na ring ikalat. Correct. Kasi kasalanan, alam mo, ang saya-saya ng ang saya-saya ng kabilang side, yung may kung saan madaming usok, may buntot yung mga may mga sungay sila. Ang saya nila kapag nasali na yung kwento. Diba? Nadagdagan pa. Nagbubunyi diba? Sila sa ilalim ng lupa. Correct, 'di ba? Tandaan ang purpose ng enemy is to steal, kill, and destroy. So, steal, diba? Steal your happiness, diba? To kill also yung happiness and to destroy relationships. Kung ano man yung kaya kung kapag ka nagsasalin ka ng mga chismis, nagsasabi ka ng mga hindi maganda, masayang-masaya po yung kalaban. See? Gusto mo yon? Nakakatakot. Gusto mo yung masaya sila tapos malulungkot yung mga guardian angels mo. Ayaw natin ng ganun. Diba? Wag nating hayaan na papunta tayo sa dagat-dagat
nagkagatang apoy dahil sa mga Tama. maling ibinabalita natin, sa kakachismis natin. Pero kung halimbawa ikaw ay parang hindi mo mapigilan talaga, ang masasuggest ko lamang sa'yo, labas-labas ka lang din talaga ngayong panahon ng summer. Ang sabi naman daw, ang El Nino daw, extended hanggang next year. Mahaba. So, ibig sabihin, maraming training ground for you. Free trial ite. Yung init na nararamdaman, free trial, 'di ba? O ngayon kung naramdam mo na matindi na yung mga init, 'di ba? Mas mainit doon sa sa lugar ng mga kalaban. Kaya kung chismosa ka, at least sanay ka na. Oh, 'di ba? Kung plastic ka, at least sanay ka na din. Pero ingat-ingat At least, din. kung sinungaling ka, at least sanay ka na rin. Correct. At least may free trial ka sa init ngayong summer. Ganun. Maging maingat tayo sa mga kinokonsume natin na mga mensahe at sa mga ibinibigay nating balita. Tama. Make sure nakakatulong, 'di ba? Kasi kung minsan kung magti-trigger ito ng panic sa tao, magti-trigger ito ng galit sa tao, wag mo na lang ibalita kasi maraming magandang balita na magba-uplift ng emosyon. Yes. Yun ang makapagpapangiti ng tao. Doon na lang tayo. Diba? Kasi tas kung alam mo naman na makakasakit, hindi makakatulong, mas makakasakit versus makakatulong. Oo. Huwag mo nang sabihin. Alam mo 'yun, hindi mo na siya kailangang sabihin. Baka iba yung pwede mong maibigay sa kanya na support. Tama. Diba? Yung mga ganon. Kasi pwede ka namang magbigay ng mensahe na makakatulong. Oo. At hindi mensaheng lagi nakakasira ng buhay o ng relasyon. Naalala ko lang yung minsan na parang nasabi ko yung tungkol sa thyroid ko. Merong biglang nagsabi sa akin na ay cancer agad yan. Alam mo yung parang totoo ba? Pwede namang para sa taong problemado, hindi mo kagad sabihin cancer dahil hindi naman ikaw yung doktor, hindi naman ikaw yung nurse, hindi naman ikaw yung nagbantay. Hindi ka nga kasama na nagpakonsulta si Nicole eh. Sabi mo kagad sa akin, cancer. Wow. Diba? Ang nakaka-lurky dyan, yung mga thyroid. Hindi kahapon partner, tawag doon, online consultation nga sa thyroid. So, definitely magkakaroon ng, may magaganap na biopsy. Okay. Para makita ang biopsy, para malaman yung, ano ba yung kondisyon ng mga... Para malaman kung bioman si Nicole. Correct, diba? Ano ba yung mga kondisyon ng mga nandyan sa lalamunan mo? Ito na ba yung magiging dahilan kung bakit magiging ka ng ganap na bioman? Diba? Magiging ka na bang ganap na robot? Ikaw na ba ang susunod na Darna? Or ikaw na ba ang papalit kay Ding? Diba? Yung mga ganon. So, kailangan yun para malaman kung ano yung anong ganap ng mga pathyroid nodules, ganyan. Okay. So, ang una ko talagang tinanong, so pagka nagganyan po, Dok, ano pong mga magkakaalaman? So, syempre, malalaman kung may kung cancerous ba siya, kung kumakalat, lumalaki, kung lumalala pink ba to, lumalala, color pink ba to, may mga ruffles ba yan? O baka naman mga fungi lang ito na gusto maging mushroom, ganon. True. O di naman kaya, ito yung mga tingang hindi mo na nakuha. Na gargle. So may mga ganon. So definitely may pa-schedule ng pa-biopsy. So okay lang naman, pero ang pinaka-concern ko talaga, sabi ko, paano po pagka nalamang kunyari cancerous or lumalaki siya, ganon. Or kunyari ganyan. Ang gagawin is kailangan siyang tanggalin. Tapos ang unang tinanong ko talaga, Dok, makakapagsalita pa ba ako? Yun talaga concern ko. Sabi ni Doc? Oo naman. Edi good. Diba? So lagi natin kukunin yung maganda sa bawat balita. Yun yung pinaka-lesson na ini-impart ng Tambalan this Feel Good Thursday. 8:40. That time check was brought to you by Sunsilk. Tsaka kadalasan daw, partner, nabasa ko rin naman to, na ang thyroid daw, kung cancerous man siya, but I rebuke in the name of Jesus, ay ang pinakamadaling o common type of cancer. Kasi, makayang madaling solusyonan, parang ganun. Hindi kailangan ng chemo, hindi kailangan ng radiation, tatanggalin lang talaga. May tatanggalin lang. Tapos, yun nga, kung kailangan lang ingatan para hindi magbago yung boses. So sabi ko talaga, baka gumanda yung boses mo, partner. Baka maging DJ ka na ng Easy Rock. Baka nga Sabi ko, Dok, kahit kagustuhan ko talaga maging singer, maging Mariah Carey, balik mo lang po sa Nicole Ayala voice. Okay na po ako. Oo. So may tendency na mabago? Hindi, wala. Yung boses? Wala naman. Pero at least malinaw sa'yo. Yun yung maganda sinabi ng doktor na napangahawakan mo, di ba na hindi maapektuhan yung boses ko. Hindi mawawala ang boses mo. Oo. Kasi yun yung, alam mo, partner,
mas takot ako dun sa mawawala yung boses ko at hindi ako magiging madaldal versus cancer. Promise. Mas takot ako dun versus the surgery kasi partner, sanay ako sa tusok. Hindi ako hindi bago sa akin ng mga turok-turok, tusok-tusok, hindi bago sa akin ng surgery. Nagka-surgery na ako sa tuhod. 2 beses. Tinuli na ako, 'di ba? So, hindi na bago sa akin. Ilang beses na operahan. Ilang beses na ako. Operada tayo. Natanggalan ako ng Adam's apple, 'di ba? So, hindi ako takot doon. Mas takot ako doon sa after effect, which is yung sabihin sa akin na, 2 months kang hindi dadaldal or pag mahirap magtambalan nun, partner, ako lang nagsasalita sa malaking screen tapos ikaw nasa bottom, maliit na screen lang. Sa ganun ka lang ng ganun. Oo, 'di ba? Parang pangit na ako. Lang. Correct, 'di ba? Parang hindi talaga maganda, hindi maganda ganun. So, yun talaga yung tinanong ko. Actually, natawa nga siya. Ano po bang trabaho po ninyo? Sabi ko po, Dok, kasi 19 years ko na po itong ginagawa. Ayoko po siyang mabago. So, yun naman yung... Oo. And sabi ko kasi because this is my bread and butter. Sabi ko, tanggalin niyo po ako dito. Wala na po akong alam gawin. Pag sumayo po ako sa labas, pagtatawanan po nila ako, ayoko pong ipilit, di ba? Yung ganun. So, yun yung kaya nga sinasabi natin na hanapin po natin yung maganda sa bawat balita. Kasi meron naman. Correct, totoo yun. Meron namang magpapakalma sa'yo. And, ang important lesson din to pick up is, makinig ka lang dun sa mga taong truly involved in your story or in your, kunyari, kung medical issue ito, kung sino lang yung doktor mo talaga. Kasi kung papakinggan mo lahat, naku, good luck talaga sa'yo. Malilito ka. At masistress ka. Alam mo na pag-alaman ko yan, partner, kung how professional doctors are, na kapag hindi naman nila pasyente ang isang pasyente, hindi sila basta-basta nagbibigay ng opinion. Kasi hindi naman nila nakita. So for example, nung nagkasakit yung anak ko, ang dami kong tinatanong ang doktor. Although may mga doktor naman ako, meron akong magagaling na doktor. Pero syempre, minsan nakakalma ka kapag may iba ka nakakausap. And most of the time, ang sinasabi nila, hindi ko kasi nakita yung record. So parang hindi para sila yung magsabi hindi sila ng... chismosa sa madaling salita na parang ang kukunin nila galing lamang sa kung saan-saan. Doon sa kwento ko lang. Hindi naman nila nakita yung buong record kung saan talaga siya nagsimula, yung parang ganun. Hindi sila yung magsasabi ng ito talaga yan, ito ang dapat. Meron mga ilang suggestions, pero lagi nilang disclaimer na hindi ko nakita yung record, ha. So, yung medical history, hindi niya ko alam. nakita So, yung... wala siyang basis kung ano sasabihin niya. Parang gano'n. Siyempre, ang basis niya yung siguro experiences from other patients or siya mismo, yung mga gano'n. Generic kung baga. Tsaka dito sobrang professional nila. Why? Kasi hindi sila nagsisiraan. Totoo yung tipong, yan. wag ka dun kay doktor ganyan kasi mahina yun, pasmado yung kamay nun, wag ka sa kanya. Hindi sila nagaganon. Bawal magsiraan na yan, sinumpaan nila yun sa kanilang profesyon na parang, wag kang pupunta kay Doc Nicole Yala, ha. Oo, mabaho yung mga gamit niya. Correct. Diba? Dito kasi dentistang to kasi bago lahat ang mga gamit niya. True. Walang ganun eh. Hindi sila nagsisiraan. Diba? So malalaman natin kung sino yung mga professional at hindi professional. True. Kung ang kausap mo ngayon ay sinisiraan yung ano. Iwasan mo na yun. Yung nasa kabilang karinderya. Oo. Huwag kang kakain doon kasi may mga pinakulong daga dyan. Correct. Kapag ka ganun magsalita. Naninira ng ibang karinderya. Alam na, hindi professional. Ay, ganon. Kaya bibilib ka doon sa mga tao, may pinangangalagaan pinangangalagaan yung profesyon. Tama naman yon. At maganda rin yung feedback nun. I mean, maganda din yung effect nun sa kanila. Kasi hindi lamang pinoprotektahan yung kasamahan niya, pinoprotektahan niya din yung sarili niya. Yes. Diba? Nagpoprotektahan sila. At yun yung dapat. Yun yung maganda. Yes. Tingnan mo sa opisina nyo, puro siraan-siraan. Tingnan mo. Hindi magandang environment yun kung puro siraan-siraan. Diba? Wala yung professionalism. Diba? Nakatutok sa atin ang mga tambalanista natin sa Saudi. Hello kay Joher na nakatutok sa atin. Maraming salamat. Shout out po, Olive po. Hi, Olive. Kay Madam Mayat de la Rosa. Hello po. Uy, Olive, i-message mo ako kasi hindi ko alam yung pa-call time. Hindi ko alam yung mga detalye. Pwede mo ba akong i-message?
Yan. Si Johair Abbas yung nag-message ng pinapabati ang mga nasa Saudi Arabia. Kanina partner na mention ko yung tungkol dun sa 'di ba? Yung tungkol sa malalaman magiging mas sensitive ka sa isang bagay or sa isang sitwasyon kapag ka napagdaanan mo na yon or kapag ka, you've experienced it already, you've been through it, so mas sensitive ka. So for example, ako napagdaanan ko yung ilang taon bago mabuntis. So ngayon, kapag ka may mga bagong kasal, hindi ako para kulitin sila na kailan ka mabubuntis, kumusta ka na. Gawin nyo na, ang bagal, ang oras, tumatakbo. Hindi ako ganun kasi pinagdaanan ko yun eh. And it's so hurtful, stressful, nakakapanik, nakaka-anxiety. Yung tatanungin ka sa isang bagay, hindi mo alam yung sagot. Alam mo yun, hindi mo alam kung ano yung sagot dun sa tanong na yun. So, bakit ba? Alam mo yun, nakaka-stress yun. Tapos lalo pang kung gustong-gusto mo. Kasi ako, tandaan ko yung gustong-gusto ko na kaagad eh. Nabubuntis, tapos hindi ako nabubuntis. Tapos kukulitin ka pa ng mga tao. So, since pinagdaanan ko yun, dahil nga mas sensitive ako dyan, hindi ako para magtanong talaga. Kumbaga, mag-iisa na lang ako sa nasa sideline, waiting, cheering silently, hoping, 'di ba, na mangyari na yung minimiti o yung kagustuhan nila. Pero dahil nga pinagdaanan ko na yun, hindi ko na yun ganun. At dapat maging ganun tayo. Siguro kahit hindi mo nga pinagdaanan mas maging sensitive lang tayo generally kasi hindi po natin alam talaga yung laban ng mga tao. Kung totoo. Promise, what you see on social media is not entirely true. Talagang kung ano po yung nakikita po ninyo dyang bonggang-bongga, hindi mo po alam yung what happens behind closed doors. Ibig sabihin, ano nangyayari pag nakasara na yung pinto? Pag siya na lang, pag sila na lang, hindi mo alam. Kaya maging sensitibo tayo kasi hindi natin alam kung ano yung magiging epekto nito. Natandaan ko dati nung wala pa tayong mga anak, di ba? Parang naiinis tayo sa mga nagdadala ng mga bata dito. Ano ba yan? Dinala na naman yung anak niya. Araw naman yung mga bata. Araw-araw naman Aasin nandito. naman nila. Correct, parang ganon. Pero pagka magulang ka na, magigets mo kung ba't dinadala eh. May intindihan mo talaga yung sitwasyon na may mga sitwasyon kung ba't hindi naiiwan. Na-notice ko yan, partner, on 2 flights before, noon pa. Pag flight to, nung araw, nung wala pa masyadong hindi pa masyadong sikat yung ibang theme park sa Malaysia. So, pag pupunta ka na Malaysia, medyo pang adult siya. O kaya Thailand. Thailand. Kasi medyo pang adult. Pag merong bata doon, makikita mo talaga na yung mga ibang passengers, yung masama yung tingin na ba't may bata. Parang ganun. Or hindi nila nagigets ba't may bata. Parang this is an adult flight or parang ganun. Pero pag i-compare mo siya sa flight to Hong Kong, talagang na ang dami bata, talaga makikita mo yung difference na naiintindihan nila. Kasi lahat papunta ng Disneyland eh. Lahat papunta ng Disneyland. So, mas may understanding of what's happening, 'di ba? Ba't may umiiyak, ba't may nagtatantrums, ba't may sumuka, 'di ba? Pero pagka matanda ka, kasi natandaan ko yung parang nung nag-Malaysia tayo, partner, yung Love Radio. Kasama ko nun si Princess eh. Medyo maliit pa lang siya nun. Tas umiiyak siya during the flight. Yung nasa harap ko na pasahero, siguro, hindi ko rin, trying to understand and being sensitive sa kanyang mga feelings, baka naman puyat siya, bagong break, ganun. Talagang ang sama ng tingin niya sa amin. Pag, nakita ko nga yung nag-dirty finger sa'yo. Diba? Kulang na actually, partner, kulang na lang mag-dirty finger. May dagdag na yung balita. May dagdag na. Example of chismis na may dagdag na. Hindi ko makakalimutan yung talagang tingin siya ng tingin. Yung hindi siya nag-e-effort na parang tiisin ko na lang to dahil ilang oras ang flight. Talagang gagawin niya, titingin talaga siya sa likod. Yung talaga siya sa amin. Tapos yung makikita mo, mababasa mo sa facial expression niya. Na yamot siya. Naiinis siya sa'yo. Oo, na parang patigilin mo yung anak mo, bakit di mo makontrol? Parang ganun yung dating. Wala siyang sinasabi, pero nakikita ko lahat ng mga thought bubbles niya. Yung tumiting pa ilalim. Oo. Nakakaloka. Pero never ko na-experience yung ganun on a trip to Hong Kong. Kasi naiintindihan nga nila. Yes. Totoo yun. Yung binanggit mo kanina na lahat na nakikita ng mga tao sa social media, totoo yun. Lagi naman sinasabi ng tambalan, di ba? Totoo na meaning, hindi lahat na nakikita ay totoo. 100% true. I mean, totoo naman. Kunyari, nag-OOTD ako. Totoo yun. Hindi yun fake. Pero may kwento na hindi mo alam. Oo, may kwentong hindi mo alam. So kung ano yung nakita mo doon, yun lang inaayon sa kung anong nakita mo. May mga kwento kang hindi mo alam. Yun laging tatandaan natin. At yun yung sinasabi, di ba,
langit ng tambalan, curated reality nakikita natin sa Facebook. Yes. Ang analogy na sa Facebook o sa social media, ang analogy niyan parang yung apple. Di ba pag nakikita natin yung apple, ang kinis-kinis niya, ang pula-pula niya, katakam-takam siya. Yes. Mapapawaw ka talaga. Ang sarap niyan tingnan, di ba? Pero sa likod ng apple, may kagat na pala. At yun yung kwento na hindi natin alam. Tama. O kaya, sa Diba? loob ng apple, bulok na pala siya. Correct ka. Puro pasa na siya, inuuod na. Oo, inuud na siya o di naman kaya, 'di ba? Hindi na maganda. Oo. Pero sa labas, Ang shiny, kintab-kintab. 'di Ang ba? sarap kagatin, Oo. 'di ba? Ganun kadalasan yung yung nakita natin. Hindi natin nakita yung buong anggulo ng apple. Ang nakita lang natin yung nasa harap. Yung sa kabilang side hindi natin nakita 'yon. Tama, totoo 'yun. Ganun siya. Sabi ni Fe Nodalo Espinosa, real talk po. Maraming judgmental. Yes. Pero pag sinuro ang mga buhay nila, sinuro? Sinure Ang mga buhay nila, mas marumi pa sila. Totoo din 'yon. O di ba kasabihan niyo ng mga matatanda, mas nakikita natin ang dumi ng ibang tao kaysa sa sarili nating dumi. Yun ba yun? Parang ganon. Kasi hindi ako, pag pumupo ako, hindi ko tinitingnan yung dumi ko. Nakikita ko yung naabutan ko, may gumamit na naman nito, ang dumi. Ganon. Diba, ganun tayo, mas gusto natin punahin yung mali sa ibang tao kumpara sa sarili nating pagkakamali. Ganun. Totoo yan. Nakatutok sa atin si Jack Ross, watching from LA. Sabi ni Patty Carizo is watching from Pulangi, Albay, Tambalanisa since 2008. Si Pau Pau naman ay nanonood habang naglalaba from Butuan City. Si Francois Francis ay nakatutok sa atin, mga listeners natin from Pangasinan. Si Francis Ford and Jelly, thank you. Thank you, Agnes Ludovice. Talagang nakakawala kayo ng stress, sabi niya sa tambalan. Salamat. Yan. Laters again. Mamaya tayo ulit mag-bonding para sa kwento ng Mahiwagang Bornay. Thank you. Pero syempre, bago exit partner, batiin ko lang ng bonggacious na happy birthday ang aking pinakamamahal na asawa. Oh my gosh. Birthday. Since 44 na siya today, di 44 na rin tayo sa last quarter of the year. Oo nga, akala ko kasi 42 lang ako today. Akala ko nga, forever 28 partner eh. Happy birthday sa aking pinakamamahal na asawa, Jodik! Jowadik! Adik. Yan. Happy birthday, I love you! Eto pa, bago tayo mag-exit. Sino pa? Mag-fanscan na tayo. Ayan na nga, fanscan. Dahil birthday ng asawa ko. Yan. Yun talaga yun eh. Kung bakit yung nagpa-fanscan ngayon, bakit tayo mamimigay ng 2,500 pesos. Nako, we are in a good mood. Yan, kahit medyo puyat, ganyan. Go na. Mag-scan na po tayo for a chance to win 2,500 pesos. Paano? Ilalabas na po namin ngayon ang ating QR code. Manila, scan mo na. Ayan na. Inilalabas na ni Kuya Boyet ang ating QR code. Yung orange na makikita nyo, yung bilog na yan. Itapat ang camera ng inyong cellphone sa QR code na yan at may lalabas na mga tanong. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Tapos meron tayong ultimate question for today. Ano ba ang ultimate? Hindi man lang question for today lang, may ultimate question of the day. Na dapat mong sagutin. Pag nasagot mo ito ng tama, may chance kang manalo ng 2,500 pesos. Anech ite. Ang tanong,
Sina John Lennon, Ringo Starr at George Harrison at Paul McCartney ay miyembro ng anong grupo? Letter A. A. The Beach Boys. Letter B. The Bee Gees. Or letter C. The Beatles. Yan, The Beatles. Okay. The Beatles. Sagutin lamang ang tanong na yan, ang tamang sagot. Dito po sa ating QR code ha, bawal po sumagot dito po sa ating Facebook Live. Wala pong bearing po yan. Kasi kailangan you have to scan the QR code. Again, mamaya po bago matapos ang programa ng tambalan, i-announce namin ang maswerteng mananalo ng 2,500 pesos. Kaya scan na ha, now na. O yan, babad natin ng konti. Okay, exit na po kami ha. See you later guys. Bye. Babush.